Magandang gabi, Bossing Nero. Bossing Nero is described as the breath of fresh air in the local entertainment scene, the most promising event organizer in Taytay to date. Kamusta naman para sa iyo ang auditions ngayon na nasa huling araw na tayo, sir? Siyempre, masayang-masaya ako. Nakaabot tayo dito. Hindi ko inaasahan na ganito yung pag-welcome at sumali. Ganong karami yung mga sumali. Masayang-masaya ako sa project ng Will's Voice and Servicio.com. Okay. Yung pagkaka-assess mo sa mga nag-audition sa atin from day 1 to hanggang sa ngayong huling araw na tayo, how do you assess them? Satisfied ka ba? Did you juice out what you want from them? Nakuha mo ba yung gusto mo na makitang mga talento? Tuwing may nagkumakanta dito sa stage, kung mapapansin nyo ako, ngumingiti ako eh. Kasi every time na may kumakanta, nagpapakita ng talent, masayang-masaya na ako. Yun lang. Na-assess ko mula nung umpisa hanggang ngayon. Parehong-pareho, masayang-masaya ako. At successful ang mga auditions natin. So, going to the next question. From web-based programming and then nakarating tayo ng Kalayaan Park, ngayon naman nasa SM City Taytay na tayo for the very first time. Anong pakiramdam? Yun nga eh. Nagtataka rin ako, nakaabot ako dito sa SM City Taytay. Dati nagmamall lang ako dito eh. Pupunta kami ng nanay ko sa hypermarket. Tapos sa Kalayaan, actually, yung mga kukwento ko lang, mga nakaraang taon, nung medyo bata-bata pa ako, siguro mga 4 months. 12 years old ka pa lang noon? Oo, hindi, 4 months, mga 4 months old. Nasa ako, Kalayaan, doon ako tumatambay, kasama ko yung tatay-tatayang ko. Tapos may stage na doon eh. Tuwan-tuwa ako pag may nag-perform, sabi ko magtatayo. Next time, kami naman nandun sa stage na yon. Tapos dito sa SM City Taytay, sinusuportahan ko every time na may talent talaga nagpapakita. So, masayang-masaya rin ako. Hindi ko nga akalain na mula sa programming, kasi hindi nyo na itatanong, tanungin nyo rin minsan, na IT. Isa akong IT, ang tawag sa course na yun? Yun ang course ko, IT. So, isa akong programmer, isang web designer, nerd kung tawagin, gamer, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ako at magiging successful sa mga pag-organize ng event. Everything that the Voice of Rizal, or I mean everything that the Servicio.com does is for the fulfillment of dreams, di ba, Sir Nero? Yes. Lahat ng ginagawa natin. Kasi si Sir Nero ay isa dun sa mga nangarap minsan hanggang sa nagulat isang araw dahil sa kanyang pagsusumikap na abot niya yung pangarap niyang mga gawin. Actually, inaabot pa rin hanggang sa mga oras na to. We never stop growing. Lagi pa rin nangangarap. Yes, we never stop dreaming. If you don't want to stop where you are, never stop dreaming. Tama po ba? Yes. That's true. What brought you to the decision na let's do this, ituloy na natin itong programa ng The Voice of Rizal? Noong una kasi pinropose yan ni Sir Willie Cordovales sa amin. And yun nga, natapos na yung Talentodo dati, sabi ko, ito na kaya yung susunod. Yun nga, pumayag ako at makikipagtulungan ako kay Sir Willie sa abot ng aking makakaya para sa mga talento. Yun po. What is your vision for The Voice of Rizal? Siyempre, ang vision ko katulad ng mga vision ng ibang organizer. Hindi sa kumita, kundi makasaksi pa ng mga talentong magaling, maging successful ang event. Kasi wala din naman, organizer lang kami. Paano yung mga talents? Para kang nagpe-painting. Ang dami natin painting dito. Ang daming kulay. Sila yung bawat kulay niyan. Ako naman yung magpipinta. Siyempre, sa bawat kulay, ako yung magpipinta, gagawa ako ng malaking obra maestra para sa lahat. Yun po. Okay. Napakagandang sagot niyan. Isa ka sa mga pipili. You will be one of the people to deliberate the auditionees who among them will represent their specific municipalities and city for the semifinals. And not long after that, of course, is the grand finals on March 3, right? Yes. Ano ang magiging criteria mo sa pagpili? Yung specific na tinitignan mo sa mga nag-audition?
Sa akin yung, syempre, tulad na sinabi ni Sir Willie nung nakaraan, total package. Kailangan total performer. Hindi ka nahihiya ipakita yung talento. Kaya may rating dun eh. Tinitingnan namin kung confident enough ka na bigyan ng sarili mo ng 10. Tinitingnan ko kung ganun ka katapang para ipakita ang talento mo. Hindi ka nahihiya na ipakita dahil bigayan ng Diyos. Pangalawa, yung storya na sinasabi mo sa camera. Siyempre, ang talent naman na, talent nandyan na yan eh. Pero hahasain pa. Yung istorya, importante din yan. Oo, kasi nandun din kami magbabase kung ano yung magiging future Voice of Rizal. The Voice of Rizal. Okay. Anong masasabi mo naman, of course, with all the glory that the Servicio.com is enjoying right now? What can you say to the critics of Servicio.com? Wala. Wala naman. Masasabi ko, siguro, dahil nga successful ka, merong pupuna sa'yo. Yun lang. Tinitingnan, nangangarap din sila eh. Nangangarap din ako. Siguro, yung pangarap niya at pangarap namin, medyo nagkaka-rumble-rumble lang. Kaya, pero pareho din kami ng goal. Iba lang yung direction namin eh. Bigyan mo yung mga manonood natin ng description kung ano ba sa tingin mo yung mga taong bumubuo ng The Voice of Rizal. What kind of people are they? Ano yung pagkatao nila, yung kanilang mga intentions? How will you describe the Voice of Rizal organizing team? Siyempre, silang lahat, iisa yung goal namin. Isa yung pangarap namin, maging successful yung event. Siyempre, kung di ka naman sasama sa event na to para manira eh, para sirain mo yung event, pero sasama ka para tumulong. Kahit yung mga simple nagbi-video, simple kumukuha ng mga pangalan ng tawag dito, mga contestant, malaking tulong na yun, malaking bagay yun eh. At napaka-importante nun. After The Voice of Rizal, may plano ka na ba? May mga plano ka na ba? How will you reward yourself after this event? Siyempre, pahinga. After naman ng event na bawat ginagawa ko talaga, nagpapahinga ako. Na, hindi nila ako talaga nakikita. Hindi ako nagpapakita. Walang balita sa akin. Kasi ganun lang talaga ako. Simple lang talaga akong tao. Medyo papahinga. Magkapaka-normal life. Siyempre, marami din kumukontak sa akin. Re-reward ko sarili ko. Yun lang. Magkaroon ng normal life. Okay, maraming salamat, Dami nun, Sir ha? Nero Marcelo. Of course, nagpapasalamat kami sa kanya because if not for him, hindi din naman kami mabibigyan ng opportunity na maging parte nitong napakagandang programa na to, na may napakagandang layunin. Sabi nga namin, hindi lang kami humahanap ng basta magiging idolo ng bayan ng Rizal. Ang hinahanap namin, yung handang maging boses ng lalawigan ng Rizal.